Ako si Daniel, at hanggang ngayon hindi ko pa rin alam kung tama ba ang naging desisyon ko na tanggapin ang lupang iniwan ng ama ko sa Sikihor. Hindi naman ako naniniwala sa mga kwento tungkol sa lugar na yun noon. Para sa akin, mga panakot lang yun ng matatanda para hindi magala ang mga tao sa gabi. Pero nagbago ang lahat nang ako mismo ang tumapak sa lupa na iyon. Lumaki ako sa probinsya, sanay sa hirap, sanay sa bukid. Kaya nang mamatay ang ama ko at maiwan sa akin ang maliit niyang lupain sa Sikihor, hindi na ako nagdalawang isip. Wala na rin naman akong ibang pupuntahan. Wala na akong pamilya. At sa totoo lang, kailangan ko ng panibagong simula. Pagdating ko sa isla, unang bumungad sa akin ang kakaibang katahimikan. Hindi yung normal na tahimik lang, kundi yung tipong parang may kulang. Parang kahit may hangin, hindi mo maramdaman ang galaw nito. Parang pinitigilan ng lahat. Napansin ko agad na kakaunti lang ang tao sa lugar na yon, lalo na sa bandang kinaruroonan ng lupa ng ama ko. May nagsabi sa akin noon sa pier, isang tricycle driver. Doon ka titira, sa bandang lumang taniman. Tumanggulang ako. Bigla siyang natahimik. Hindi na siya nagsalita hanggang makarating kami sa lugar. Akala ko wala lang. Siguro pagod lang siya o wala sa mood. Pero nung bumaba ako, parang gusto pa niyang magsalita pero pinigilan niya ang sarili niya. Ang lupa ng ama ko ay medyo malayo sa bayan. Kailangan mong maglakad ng ilang minuto mula sa kalsada bago mo marating ang maliit na kubo na naiwan niya. Lumang-luma na ang kubo, halatang matagal nang hindi ginagamit. May mga bahagi na halos gumuho na at ang bubong ay may mga butas na. Pero ang mas napansin ko ay ang paligid. Ang daming tanim na dapat sana ay buhay na buhay, pero karamihan ay tuyo o parang may sakit. Hindi ko maintindihan kung bakit. Maayos naman ang lupa, mukhang mataba, pero parang may mali. Unang gabi ko doon, hindi ako agad nakatulog. Hindi dahil sa takot, kundi dahil sa kakaibang pakiramdam. Parang may nakatingin sa akin. Alam mo yung pakiramdam na hindi ka nag-iisa kahit wala ka namang nakikita? Ganon. Sinubukan kong ipagsawalang bahala. Sinabi ko sa sarili ko na naninibago lang ako. Bagong lugar, bagong paligid, normal lang na makaramdam ng ganon. Pero habang tumatagal ang gabi, mas lumalakas yung pakiramdam. Naririnig ko ang mga dahon sa labas na parang may gumagalaw. Hindi ito simpleng hangin lang, may ritmo. Parang may naglalakad. Minsan tumitigil, tapos magpapatuloy ulit. Bumangon ako at sumilip sa maliit na bintana ng kubo. Madilim ang paligid, halos wala kang makita. Pero may isang bagay na hindi ko makalimutan hanggang ngayon. Sa gitna ng taniman, may parte na parang mas maitim kaysa sa iba. Hindi ko maipaliwanag pero parang may anino na hindi gumagalaw. Nakatingin lang. Hindi ko makita kung ano talaga iyon, pero alam kong hindi iyon normal. Napapikit ako sandali, saka muling tumingin. Wala na. Normal na ulit ang paligid. Doon ako medyo kinabahan, pero pinilit kong humiga ulit at matulog. Kinabukasan, maaga akong nagising. Sinubukan kong kalimutan ang nangyari. Marami akong kailangang ayusin. Nilinis ko ang paligid, inayos ang kubo, at sinimulan kong ihanda ang lupa para sa pagtatanim. Habang nagtatrabaho ako, napansin ko na parang walang dumadaan na tao sa lugar. Kahit malayo, wala akong maririnig na boses ng ibang tao. Wala ring hayop, kahit mga ibon, bihira. Bandang tanghali, napagdesisyonan kong pumunta sa bayan para bumili ng mga kailangan ko. Doon ko ulit naramdaman ang kakaibang tingin ng mga tao sa akin. Parang may alam sila na hindi ko alam. Habang nasa palengke ako, may isang matandang lalaki ang lumapit sa akin. Matagal niya akong tinitigan bago siya nagsalita. "Ikaw ba yung bagong nakatira sa lumang taniman?" Tanong niya. Tumango ako. "Oo po, lupa iyon ng tatay ko." Bigla siyang pumingin sa paligid, parang hindi niya ayaw na may makarinig. Lumapit siya sa akin at mahina siyang nagsalita. "Mag-ingat ka, hindi lahat ng lupa para sa tao." Hindi ko agad naintindihan ang ibig niyang sabihin. Ngumiti lang ako ng pilit.
Ano pong ibig niyang sabihin? Pero umiling lang siya. Hindi na siya nagsalita pa. Tinalikuran niya ako at dahan-dahan naglakad palayo. Doon nagsimulang bumigat ang pakiramdam ko. Hindi dahil naniwala agad ako sa sinabi niya, kundi dahil sa paraan ng pagkakasabi niya. Parang hindi iyon babala, kundi paalala. At habang pauwi ako sa kubo, hindi ko maiwas na maramdaman na mula pa lang sa umpisa, may mali na talaga sa lupang minana ko. Kinagabihan, hindi na ako mapakali. Paulit-ulit sa isip ko ang sinabi ng matandang lalaki sa palengke. Hindi raw lahat ng lupa ay para sa tao. Hindi ko alam kung bakit, pero iba ang bigat ng mga salitang iyon. Parang hindi siya nagbibiro. Parang may alam siyang hindi niya kayang sabihin ng diretsyo. Sinubukan kong magpaka-busy para hindi ko masyadong maisip. Nag-ayos ako ng mga gamit, naglinis ng paligid, at inayos ang mga binili ko sa bayan. Pero kahit anong kumin ko, pakiramdam kong may nakamasid sa akin mula sa labas ng kubo. Bandang gabi, habang kumakain ako ng hapunan, napansin kong sobrang tahimik ng paligid. Wala akong marinig kahit kuliglig, kahit hangin, parang wala. Hindi normal. Sa probinsya, sanay akong may maririnig na kahit anong ingay sa gabi. Pero doon, wala talaga. Pagkatapos kong kumain, lumabas ako saglit para maghugas. Doon ko naramdaman ulit yung kakaibang presensya. Hindi ko nakikita pero parang may nakatayo sa likod ko. Dahan-dahan akong lumingon, pero wala naman akong nakita. Madilim lang ang paligid at ang taniman ay tahimik. Bumalik ako sa loob ng kubo at sinarado ang pinto. Doon ko napansin na parang mas malamig sa loob kaysa sa labas. Hindi ko maipaliwanag pero ramdam ko sa balat ko ang lamig. Humiga ako pero hindi agad nakatulog. Hanggang sa makarinig ako ng mahina, parang may nagsasalita. Hindi malinaw, parang bulong lang. Napatayo ako agad. Pinakiramdaman ko. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero nang tumadal, mas naging malinaw ang tunog. Parang may boses na nagmumula sa labis ng kubo. Mahina pero paulit-ulit. Lumapit ako sa bintana. Dahan-dahan kong sinilip ang labas. Madilim pa rin ang paligid, pero ramdam ko na may kakaiba. Daniel. Napaatras ako. Narinig ko ang pangalan ko. Sigurado ako, hindi iyon hangin, hindi rin hayop. Boses iyon ng tao, mahina pero malinaw. Namlamig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o mananatili sa loob. Pero dahil sa kaba, pinili kong manatili. Pinikit ko ang mata ko at sinubukang baliwalain. Pero hindi natigil. Daniel, mas malapit na, mas malinaw na. Hindi ko na napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto at sumilip sa labas. Wala pa ring tao, walang kahit ano, pero may napenson ako sa lupa. Sa bandang gitna ng taniman, may bahagi ng lupa na parang gumagalaw. Hindi ito halatang galaw, pero parang may humihinga sa ilalim. Dahan-dahan, pataas baba. Napaatras ako. Hindi ko maintindihan ang nakikita ko. Bigla, tumigil ang lahat. Tahimik ulit. Akala ko tapos na. Akala ko panaginip lang ang lahat. Pero kinabukasan, doon ko napatunayan na hindi iyon guni-guni. Habang nag-iikot ako sa taniman, may nakita akong bakas sa putik. Hindi iyon pangkaraniwang yapak. Mahahaba ang daliri, parang kuko, at malalim ang pagkakabaon sa lupa. At ang mas nakakatakot, paikot-ikot ito sa mismong tinanim ko kahapon. Parang may umiikot sa paligid ko buong gabi. At doon ko unang naisip, baka hindi lang ako ang nakatira sa lupang iyon. Hindi ko na alam kung ano ang paniniwalaan ko noon. Gusto kong isipin na baka may hayop lang na dumaan sa taniman ko. Pero hindi tugma ang itsura ng mga yapak. Hindi iyon paan ng aso, baboy, o kahit anong kilalang hayop sa lugar. Masyadong mahahaba ang mga daliri at parang may kuko na humukay sa lupa. Sinubukan kong burahin ang mga bakas gamit ang paa ko. Pilit kong pinapantay ang lupa na para bang kaya kong itago ang nakita ko. Pero habang ginagawa ko iyon, ramdam ko na may mali. Hindi lang sa paligid, kundi pati sa sarili kong pakiramdam. Parang hindi na ako komportable sa mismong lupang tinatayuan ko. Hindi na ako nagtagal sa bukid ng araw na iyon. Maaga akong umuwi sa kubo
At doon ko napansin na parang mas mabigat ang hangin. Hindi ito yung simpleng init o lamig. Parang may pressure. Parang may nakadagan sa dibdib ko kahit nakaupo lang ako. Pagsapit ng gabi, mas lalo akong kinabahan. Hindi na ako lumabas. Nagkulong lang ako sa loob, pinilit na matulog kahit hindi ko magawa. Maya-maya, narinig ko ulit ang mga tunog sa labas. Pero this time, hindi na siya parang hangin. Parang may naglalakad. Dahan-dahan, mabigat, tapos hihinto, tapos maglalakad ulit. Napaupo ako sa higaan ko. Pinakiramdaman ko ang bawat tunog. Lumalapit. Papalapit ng papalapit sa kubo. Biglang tumigil. Tahimik. Akala ko tapos na. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may narinig akong parang may dumaan sa gilid ng kubo. Hindi ko makita pero ramdam ko ang galaw. Parang may umiikot sa bahay ko. Hindi ko na kinaya. Tumayo ako at dahan-dahang lumapit sa bintana. Nanginginig ang kamay ko habang unti-unti kong sinisilip ang labas. Sa una, wala akong makita. Madilim pa rin ang paligid. Pero habang tinitignan ko, may napansin akong kakaiba sa malayo. Sa gitna ng taniman, may nakatayo. Isang babae. Nakaputi. Nakatayo lang siya, nakatalikod sa akin. Mahaba ang buhok niya, nakalaylay hanggang baywang. Hindi siya gumagalaw. Hindi ko alam kung paano siya napunta doon. Sigurado akong walang tao kanina. Gusto kong isipin na baka isa siyang tao na naligaw lang. Kaya kahit kinakabahan, tinawag ko siya. Ate, sino po kayo? Walang sagot. Hindi siya gumalaw. Mas lumakas ang tibok niyang puso ko. Hindi ko alam kung lalabas ba ako o hindi. Pero may kakaibang pakimandam na parang hindi ako dapat lumapit. Pero sa kabila ng takot, hindi ko napigilan ang sarili ko. Binuksan ko ang pinto at dahan-dahang lumabas. Ate, ulit ko. Doon siya gumalaw. Dahan-dahan siyang lumingon at doon ko nakita. Wala siyang muka. Hindi ko maipaliwanag kung ano ang itsura niya. Parang may hugis ang ulo niya pero walang mata, walang ilong, walang bibig. Parang blanko. Parang tinanggal ang lahat. Napaatras ako agad. Hindi ako makapaniwala sa nakikita ko. Pagkurap ko, wala na siya. Wala nang babae sa gitna ng taniman. Tahimik ulit ang paligid. Parang walang nangyari. Pero alam kong hindi iyon panaginip. Dahil habang nakatayo ako roon, nanginginig, ramdam ko pa rin ang presensya niya. At sa unang pagkakataon, natakot na talaga ako sa lupang minana ko. Kinabukasan, pakiramdam ko hindi ako natulog. Kahit pumikit ako buong gabi, gising ang diwa ko. Paulit-ulit bumabalik sa isip ko yung babaeng nakita ko sa gitna ng taniman. Hindi ko matanggap kung ano ang nakita ko. Kahit anong pilit kong ipaliwanag sa sarili ko, hindi ito normal. Pero wala akong choice. Kailangan kong magpatuloy. Wala akong ibang aasahan kundi ang lupang iyon. Lumabas ako ng kubo ng maaga. Dala ang mga gamit ko sa bukid. Tahimik pa rin ang paligid. Parehong katahimikan na parang may tinatago. Pero pinilit kong magtrabaho. Sinabi ko sa sarili ko na baka pagod lang ako. Baka naghalo lang ang takot at imahinasyon ko. Pagdating ko sa taniman, agad kong mapansin ang pagbabago. Yung mga tinanim ko kahapon, hindi na pareho. May ilang bahagi na parang natuyo agad, hindi yung normal na pagkatuyo. Parang inubos ang buhay ng halaman. Yung dahon, kulay itim na parang nasunog, pero wala namang bakas ng apoy. Yung lupa sa paligid, parang nabarihan ng abo. Lumapit ako para tignan ng maigi. Hinawakan ko ang isang halaman. Nang maramdaman ko ito, parang nanigas ang balat ko. Ang lamig nito, hindi normal na lamig, kundi parang patay. Napaatras ako. Sinubukan kong tignan ang ibang bahagi ng taniman. May mga parte na maayos pa, pero may mga bahagi na ganun din ang itsura. Parang may dumaan at pinili lang kung alin ang sisirain. At doon ko napansin, hindi random ang pagkasira. Yung mga nasirang halaman ay nasa paligid mismo ng lugar kung saan ko nakita ang babaeng nakaputi kagabi. Parang doon siya nanggaling. Nanikip ang dibdib ko habang pinagmamasdan ng taniman.
Hindi na ito simpleng problema sa lupa. May ibang dahilan. At habang mas iniisip ko, mas nagiging malinaw sa akin na may koneksyon ng lahat ng nangyayari. Bigla akong nakarinig ng mahinang tunog sa likod ko. Parang may humaplos sa mga dahon. Napalingon ako agad pero wala akong nakita. Tahimik ulit. Pero ilang segundo lang may narinig ulit akong galaw. Sa kaliwa naman, parang may umiikot sa paligid ko. Dahan-dahan, hindi nagmamadali. Parang pinagmamasdan ako. Hindi na ako gumalaw. Nakatingin lang ako sa paligid, pinipilit hanapin kung ano man ang gumagalaw. Hanggang sa may naamoy ako. Amoy lupa, pero hindi yung normal na amoy ng basang lupa. Mas matapang, parang may halong bulok, parang may nakabaon na matagal ng patay. Hindi ko na kaya. Iniwan ko ang mga gamit ko at naglakad pabalik sa kubo. Hindi ko na tinapos ang trabaho ko. Habang naglalakad ako, pakiramdam ko may sumusunod sa akin. Hindi ko man makita, ramdam ko sa likod ko ang presensya. Pagdating ko sa kubo, agad kong sinara ang pinto at bintana. Umupo ako sa gilid ng higaan, hinihingal kahit hindi naman ako tumakbo. Hindi na ito normal. At doon ko unang naisip na baka may katotohanan ng sinabi ng matanda sa bayan. Na baka ang lupang iyon hindi para sa akin. Pero kahit gusto kong umalis, may isang bagay na hindi ko maipaliwanag. Parang may pumipigil sa akin. Parang kahit umalis ako, babalik at babalik pa rin ako sa lugar na iyon. Hindi na ako mapakali sa loob ng kubo. Kahit nakaupo lang ako, pakiramdam ko may nakatingin pa rin sa akin mula sa labas. Hindi ko na kayang baliwalahin ang lahat ng nangyayari. Hindi na ito simpleng takot o imahinasyon. May mali talaga sa lupang iyon. Kaya kinabukasan, kahit ayaw ng katawan ko, bumalik ako sa bayan. Kailangan kong makausap ulit yung matandang lalaki. Siya lang ang naglakas loob na magsabi sa akin ng babala. Sigurado akong may alam pa siya. Pagdating ko sa palengke, agad ko siyang hinanap. Hindi siya mahirap makita. Nasa parehong pwesto lang siya. Tahimik na nakaupo sa gilid, parang hinihintay ako. Paglapit ko pa lang, tumingin na siya sa akin. Hindi na siya nagtanong kung bakit ako bumalik. Parang alam na niya. May nakita ka na ano? Mahina niyang sabi. Hindi ko na itinanggi. Umupo ako sa tabi niya at diretsyong nagsalita. Kinuwento ko ang lahat. Yung mga yapag sa lupa, yung babaeng nakaputi na walang mukha, yung pagkasira ng mga pananim, at yung pakiramdam na parang may kasama ako kahit mag-isa lang ako. Tahimik lang siyang nakinig. Hindi siya nagulat, hindi siya nagtaka. Parang inaasahan niya. Pagkatapos kong magsalita, tumanggo siya ng dahan-dahan. Hindi ka dapat nagtatanim doon, sabi niya. Bakit po? Tanong ko. Ramdam ko na nanginginig na naman ang boses ko. Tumingin siya sa malayo bago sumagot. Ang lupang iyon, ginamit dati ng mga albularyo. Hindi simpleng taniman iyon. May mga ritual na ginawa doon. May tinawag at hindi na nila napaalis. Nanlamig ang katawan ko sa sinabi niya. Ano pong ibig niyong sabihin? Pilit kong tanong. May bantay ang lupa na iyon, sagot niya. Hindi tao, hindi hayop, at hindi rin kaluluwa na basta-basta makakaalis. Nakagapos siya doon. Hindi ako agad makapagsalita. Hindi ko alam kung paano ko tatanggapin ang mga salitang iyon. Pero sa lahat ng nakita ko, parang iyon lang ang paliwanag na may sense. Yung babaeng nakita ko, mahinang sabi ko. Isa siya sa mga naiwan. Putol niya. Hindi lang siya ang nandyan. Biglang bumigat ang dibdib ko. Hindi lang siya. Umiling siya. Marami sila, pero hindi sila nagpapakita ng sabay-sabay. Pinipili nila kung kailan at kanino sila lalapit. Tahimik kaming dalawa sandali. Naririnig ko lang ang ingay ng palengke sa paligid. Pero parang nasa ibang mundo ako habang kinakausap siya. Ano pong mangyayari sa akin? Halos pabulhong ko. Tumingin siya diretso sa akin. Unti-unti kanilang lalapitan
hanggang sa masanay ka, hanggang sa hindi mo na mapansin na hindi ka na nag-iisa. Napalunok ako. May paraan pa po bang umalis ako doon? Matagal siyang hindi sumagot. Parang pinag-iisipan niya kung sasabihin pa niya o hindi. Meron, sabi niya sa huli. Pero hindi madali. Anong gagawin ko? Tanong ko agad. Huwag kang magtatanim sa gabi, lalo na kapag walang buwan. At kung may marinig ka, kahit pangalan mo pang tawagin, huwag kang sasabot, huwag kang lalabas. Tumanggo ako kahit hindi pa rin ako sigurado kung kakayanin ko. Bago ako umalis, hinawakan niya ang braso ko, mahigpit. At tandaan mo, dagdag niya, kapag nagsimula na silang pumasok sa loob ng bahay mo, huli na ang yahat. Hindi na ako nakapagsalita. At habang naglalakad ako pabalik sa kubo, alam kong huli na nga. Kasi bago pa man ako umalis kanina, naramdaman ko na sila sa loob ng bahay ko. Pagbalik ko sa kubo, hindi ko na alam kung ano ang mas kinakatakutan ko. Yung posibilidad na totoong sinabi ng matanda o yung katotohanang nararanasan ko na mismo ang mga bagay na iyon. Mabigat ang bawat hakbang ko habang papalapit sa pintuan. Pakiramdam ko may naghihintay sa loob. Tumigil muna ako sa labas. Pinakiramdaman ko ang paligid. Tahimik. Walang kakaiba sa unang tingin. Pero ramdam ko na hindi na normal ang lahat. Parang may nagbabantay sa bawat galaw ko. Dahan-dahan kong binuksan ang pinto. Pagpasok ko, agad kong napansin ang lamig. Mas malamig kaysa dati. Hindi ito yung lamig na dulot ng hangin. Parang may presensya na sumisipsip ng init sa loob ng kubo. Pumasok ako at isinara ang pinto. Tahimik. Walang galaw. Pero ilang segundo lang ang lumipas, may narinig akong mahina. Parang may humihinga. Napahinto ako. Hindi ako gumalaw. Nakinig lang ako. Sa una, akala ko guni-guni ko lang. Pero nang tumagal, mas naging malinaw. Mabagal, malalim na paghinga. Parang may katabi lang ako. Bigla akong napalingon sa higaan ko. Wala naman. Pero naroon ang pakiramdam. Malakas. Parang may nakaupo roon kahit wala akong makita. Hindi ko na kaya. Lumabas ako agad ng kubo at umupo sa labas. Hinihingal kahit hindi naman ako tumakbo. Hinawakan ko ang ulo ko. Pinipilit intindihin ng lahat. Pero hindi pa doon natapos. Pagdating ng gabi, hindi na ako pumasok agad. Pinilit kong manatili sa labas habang may kaunting liwanag pa. Pero habang lumulubog ang araw, unti-unting bumabalik ang takot. Wala akong choice. Pumasok ako. Sinara ko ang pinto. Siniguradong nakakandado. Umupo ako sa gilid ng higaan. Hawak ang maliit na ilaw. Pinilit kong manatiling gising. Pero hindi nagtagal. Narinig ko ulit. Katok. Isang beses. Malinaw. Galing sa pintuan. Nanigas ako. Hindi ako gumalaw. Hindi ako sumagot. Naalala ko ang sinabi ng matanda. Huwag sasagot. Huwag lalabas. Kumatok ulit. Mas malakas na. Tapos may boses. Daniel! Parang pamilyar. Parang boses ng ama ko. Nanlaki ang mata ko. Hindi ko inaasahan iyon. Matagal nang patay ang ama ko. Pero malinaw ang boses. Hindi ako nagkakamali. Anak, buksan mo. Naramdaman kong nanginginig ang buong katawan ko. Gusto kong tumayo. Gusto kong buksan ang pinto. Pero may bahagi sa akin na pumipigil. Hindi iyon ang ama ko. Hindi pwede. Tahimik akong umupo. Hindi gumalaw. Tumagal ang katahimikan. Akala ko umalis na. Pero biglang may narinig akong kaluskos. Sa bubong. Parang may naglalakad. Dahan-dahan. Mabigat. Tapos may isa pa. At isa pa. Hindi na isang nasa paligid ko. Marami sila. Naramdaman kong parang umiikot ang buong kubo. Parang pinapalibutan nila ako. Hindi ko sila makita. Pero ramdam ko ang bawat galaw nila. At doon ko naintindihan. Hindi lang sila nasa labas. Unti-unti na silang pumapasok sa loob ng buhay ko. At wala na akong magagawa para pigilan iyon. Kinabukasan, pakiramdam ko hindi na ako ang dating ako. Mabigat ang katawan ko. Parang hindi ako nakatulog kahit ilang oras ako nakapikit.
Mas lalong lumala ang pakiramdam na parang may kasama ako kahit mag-isa lang ako. Kahit saan ako tumingin, parang may sumusunod sa akin. Tahimik lang pero palaging nandun. Sinubukan kong bumalik sa bukid kahit takot na ako. Wala na akong ibang mapagkukunan ng pagkain kung hindi ko ipagpapatuloy ang pagtatanim. Pero habang naglalakad ako papunta sa taniman, ramdam ko na parang may mali. Tahimik pa rin ang paligid pero iba na ang pakiramdam. Parang hindi na ako bisita sa lugar na iyon. Parang kilala na nila ako. Pagdating ko sa gitna ng taniman, doon ko napansin ang kakaibang bahagi ng lupa. Hindi ko iyon napansin dati o baka pinili ko lang na hindi pansinin. May isang parte na mas maitim kaysa sa iba. Parang palaging basa kahit hindi naman umulan. Lumapit ako. Bawat hakbang ko, mas bumibigat ang pakiramdam. Parang may humihila sa akin pababa. Pero may kakaibang lapas na nagtutulak sa akin na ituloy ang paglapit. Kinuha ko ang pala na dala ko. Hindi ko alam kung bakit pero pakiramdam ko kailangan kong hukayin ang lugar na iyon. Unang tama ng pala, normal lang. Ikalawa, mas matigas ang lupa. Ikatlo, may natamaan ako. Tunog kahoy. Napahinto ako. Nanginginig ang kamay ko habang dahan-dahan kong hinuhukay ang paligid. Unti-unting lumitaw ang isang lumang kahon. Madilim ang kulay, parang matagal nang nakabaon. Ayaw ko sana itong buksan. Ramdam ko na hindi ito tama. Pero hindi ko napigilan ang sarili ko. Binuksan ko at doon ko nakita. Mga buto. Hindi ko alam kung gaano nakatagal ang mga iyon pero malinaw na buto ng tao. Halo-halo, parang basta na lang itinapon sa loob. At sa pagitan ng mga buto, may mga lumang bagay. Mga anting-anting, piraso ng tela, at kung ano-anong hindi ko maintindihan. Biglang lumamig ang hangin. Hindi simpleng lamig. Parang may huminga sa batok ko. Napapikit ako saglit. Hindi ko alam kung ano ang gagawin ko. Pero bago pa ako magalaw, may narinig ako. Bakit mo kami ginising? Mahina pero malinaw. Nanginig ang buong katawan ko. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang boses. Hindi ko makita kung sino ang nagsalita. Tapos may isa pa at isa pa. Hindi na isa ang boses. Marami na sila. Sino ka? Bakit ka nandito? Hindi ito para sa'yo. Napaatras ako pero parang mabigat ang mga paa ko. Parang may humahawak sa akin mula sa lupa. Bigla, naramdaman ko ang malamig na hangin na umiikot sa paligid ko. Hindi ko sila makita pero ramdam ko na palapit sila ng palapit. At sa harap ko, unti-unting nagpakita ang anino ng babaeng nakita ko. Yung walang mukha. Mas malapit na siya mayon. Hindi na siya nakatayo sa malayo. Nasa harap ko na siya. Hindi siya gumagalaw pero pakiramdam ko pinagmamasdan niya ako. Hindi ko na kinaya. Iniwan ko ang pala, iniwan ko ang kahon at tumakbo ako pabalik sa kubo. Hindi ko na inisip kung ano ang nasa likod ko. Ang alam ko lang, kailangan kong makalayo. Pagdating ko sa kubo, isinara ko agad ang pinto at napaupo ako sa sahig, hinihingal. Pero kahit nakapasok na ako, naririnig ko pa rin sila. Mas malinaw, mas malapit. At dun ko naintindihan, hindi ko sila ginising. Matagal na silang gising. At ako ang napansin nila. Hindi ko na mabilang kung ilang oras akong nakaupo sa sahig ng kubo. Nanginginig, pawis na pawis kahit malamig ang hangin. Pakiramdam ko hindi na ako ligtas kahit nasa loob ako. Sa bawat segundo, mas lumilinaw sa akin na mali ang iniisip kong may hangganan ang lugar nila. Hindi sila nakakulong sa taniman, hindi sila nakatali sa lupa. Kasama ko na sila. Pagsapit ng gabi, hindi na ako naglakas loob wagsindi ng ilaw. Nakaupo lang ako sa dilim, yakap ang tuhod ko, nakikinig sa bawat tunog sa paligid. Hindi ko na kailangan pang maghanap ng kakaiba. Sila na mismo ang nagpaparamdam. May maririnig akong dahan-dahang paglakad sa loob ng kubo. Hindi sa labas, sa loob. Mabagal, parang iniisa-isa ang bawat hakbang. May bigat. Hindi ko makita kung sino, pero ramdam ko ang presensya na umiikot sa akin. Hindi ako gumagalaw. Hindi ako humihinga ng malalim. Takot akong mapansin nila na gising ako. Pero huli na.
Daniel? Mahina pero malinaw. Hindi ko na mabilang kung pang ilang beses kong narinig ang pangalan ko, pero ngayon, iba na. Hindi na ito nanggagaling sa labas, nasa mismong tenga ko na. Napapikit ako ng mahigpit, pinipilit kong wag sumagot. Pero biglang may malamig na hangin na dumampi sa pisngi ko. Parang may lumapit. Dahan-dahan kong iminulat ang mata ko at doon ko nakita. Hindi ko alam kung paano ko ilalarawan ang nakita ko. Hindi na sila anino. Hindi na sila basta presensya lang. May mga hugis na. Sa sulok ng kubo, may nakatayo. Payat, matangkad, hindi normal ang anyo. Sa tabi niya, may isa pa. Nakayuko, parang may pasan na hindi ko makita. At sa likod nila, may mga gumagalaw. Hindi malinaw pero sigurado akong marami sila. At sa harap ko, yung babae. Mas malapit kesa dati. Halos abot kamay ko na siya. Wala pa ring mukha, pero ramdam ko na nakatingin siya sa akin. Hindi ako makagalaw, hindi ako makasigaw. Parang may pumipigil sa katawan ko. Unti-unti siyang lumalapit. Hindi siya naglalakad. Parang dumudula sa hangin. Hanggang sa maramdaman ko ang lamig na nanggagaling sa kanya. Parang nagyayelong hangin na bumabalot sa buong katawan ko. Sumama ka. Mahina niyang sabi. Hindi ko alam kung paano ko iyong narinig dahil wala siyang bibig. Pero malinaw ang mensahe. Hindi ka na sa kanila. Napapikit ako. Pilit kong linabanan ng takot. Hindi ako sumagot. Hindi ako gagalaw. Pero biglang may humawak sa kamay ko. Malamig. Hindi tao. Nanlaki ang mata ko. Nakatingin ako sa kamay ko pero wala akong nakikitang humahawak. Pero ramdam ko ang higpit. At unti-unti, parang may humihila sa akin pababa. Hindi ko maintindihan kung paano pero pakiramdam ko lumulubog ako. Hindi sa lupa, kundi sa kung saan mang hindi ko maipaliwanag. Nakita ko ang paligid ko na parang nagiging malabo. Yung kubo, unti-unting nawawala. Parang hinahatak ako sa ibang lugar. At sa huling sandali na malinaw pa ang paningin ko, nakita ko silang lahat. Nakapaligid sa akin. Tahimik. Naghihintay. At doon ko naintindihan, hindi nila ako papatayin. Kukunin nila ako at gagawin nila akong isa sa kanila. Hindi ko alam kung gaano katagal akong nawala sa sarili ko. Para bang nahulog ako sa isang lugar na walang oras, walang liwanag at walang hanggan. Wala akong maramdaman kundi lamig. Hindi yung lamig na kaya mong tiisin, kundi lamig na parang unti-unting pinapatay ang pakiramdam mo. Nung una, akala ko patay na ako. Pero hindi. Gising ako. Ramdam ko ang sarili ko pero hindi ko makontrol ang katawan ko. Parang may ibang humahawak sa akin. Parang hindi na ako ang may-ari ng sarili kong katawan. Unti-unti, bumalik ang paningin ko. Nakita ko ang paligid. Hindi na iyon yung kubo. Nasa gitna ako ng taniman, pero iba na ang itsura. Mas madilim, mas makapal ang hangin. Parang may usok na hindi ko mahipo. Ang mga puno at halaman, baluktot na, parang matagal nang patay. At sila, nasa paligid ko. Mas malinaw na sila ngayon, hindi na sila anino lang. May hugis na ang bawat isa. May matangkad, may maliit, may nakayuko, may parang gumagapang. Hindi sila pare-pareho pero iisa ang pakiramdam na dala nila. Galit, lungkot, at gutom. Sa harap ko, nakatayo ang babae. Yung walang mukha. Mas malapit na siya ngayon kaysa dati. At sa unang pagkakataon, may nakita ako sa kanya. Hindi mukha, kundi butas. Parang may umiikot na kadiliman sa gitna ng kanyang ulo. Hindi ko maipaliwanag pero parang doon nanggagaling ang lahat ng lamig at takot. Dito ka na. Narinig ko ulit ang boses. Hindi ko alam kung siya ang nagsasalita o silang lahat.
Parang sabay-sabay pero iisa ang tono. Hindi ka na makakabalik. Gusto kong sumigaw. Gusto kong tumakbo pero hindi ko magawa. May bigla akong naramdaman sa dibdib ko. Parang may kumakapit. Malamig. Unti-unti parang may hinihila mula sa loob ko. Hindi ko maipaliwanag kung ano pero ramdam kong may nawawala sa akin. At habang nangyayari iyon, may naramdaman akong kakaiba. Parang gumagaan ako. Hindi dahil nawawala ang takot, kundi dahil nawawala ang sarili ko. Unti-unting nawawala ang alaala ko. Ang mukha ng ama ko, nagiging malabo. Ang buhay ko bago ako pumunta dito, parang panaginip na lang. Hindi. Mahina kong nasabi sa sarili ko. Ayokong mawala. Ayokong maging katulad nila. Bigla kong naalala ang sinabi ng matanda. Huwag sasagot. Huwag lalabas. Pero ginawa ko na ang lahat ng bawal. Parang huli na. Pero sa gitna ng lahat, may isang bagay na bumalik sa isip ko. Yung kubo. Yung katawan ko. Hindi pa ako tuluyang nawawala. Bigla akong kumilos. Hindi ko alam kung saan nanggaling ang lakas pero pilit kong hinila ang sarili ko pabalik. Parang may tali na nakakabit sa akin at hinahatak ko iyon. Sumigaw ako. Hindi ko alam kung may lumabas na tunog pero sumigaw ako sa loob ko. Ayokong sumama. Ayokong manatili. Biglang nagbago ang paligid. Yung mga nilalang sa paligid ko parang umatras. Hindi dahil takot sila, kundi parang hindi nila inaasahan ang ginawa ko. Yung babae, biglang tumigil. At sa unang pagkakataon, parang naramdaman ko na hindi sila sigurado. At doon ko naisip, baka hindi pa huli ang lahat. Baka may natitira pa akong pagkakataon para makawala. Pero alam ko, hindi nila ako basta papakawalan. Hindi ko alam kung saan ko hinugot ang lakas para labanan sila. Pero malinaw sa akin noon na iyon na ang huling pagkakataon ko. Kung susuko ako, tuluyan na akong mawawala. Hindi lang sa mundo, kundi pati sa sarili ko. Ramdam ko pa rin ang paghila nila sa akin. Parang may mga kamay na nakabaon sa loob ko. Pilit akong kinukuha. Pero mas lalo kong pinigilan. Hindi ko alam kung paano pero paulit-ulit kong sinabi sa isip ko na hindi ako sasama. Hindi ako sa kanila. Unti-unting nagulo ang paligid. Yung madilim na lugar na kinalalagyan ko, parang nag-crack, parang basag na salamin. Yung mga anyo nila, nagiging malabo pero naroon pa rin. Hindi sila nawawala. Galit sila. Ramdam ko. Hindi ka makakaalis. Sabay-sabay nilang sinabi pero hindi na kasing lakas ng dati. Mas lumakas ang loob ko. Bigla akong napadilat. Nasa kubo na ulit ako. Nakahiga ako sa sahig, pawis na pawis, hingal na hingal. Hindi ko alam kung gaano ako katagal na wala pero gabi pa rin. Tahimik ang paligid. Akala ko tapos na. Akala ko nakaligtas na ako. Pero habang sinusubukan kong bumangon, napansin ko ang isang bagay na hindi ko inaasahan. Sa sahig, may bakas. Yung mga yapak, yung hindi pang tao. At hindi lang isa, marami. Paikot-ikot sa loob ng kubo ko. Parang hindi sila umalis. Parang nandito pa rin sila. Dahan-dahan akong tumayo. Nanginginig ang katawan ko habang iniikot ko ang tingin ko sa paligid. Walang tao, walang kahit ano. Pero ramdam ko, mas malapit na sila kaysa dati. At doon ko naintindihan ang mas nakakatakot na katotohanan. Hindi ako nakaligtas. Binalik lang nila ako para masanay, para unti-unti akong tanggapin ang presensya nila, para hindi na ako lumaban sa susunod. Lumapit ako sa bintana, nanginginig ang kamay ko. Sinilip ko ang taniman at doon ko nakita. Sa gitna ng lupa, nakatayo sila. Marami, hindi ko mabilang. Tahimik, nakatingin sa kubo ko. At sa harap nila, yung babae. Mas malinaw na ngayon ang anyo niya. Hindi pa rin siya may mukha pero
Mas buo na siya kaysa dati. Parang unti-unti siyang nagiging totoo. At habang nakatingin ako sa kanila, may narinig akong boses sa loob ng ulo ko. Hindi na mula sa labas, hindi na mula sa paligid. Nasa loob ko na sila. Babalik ka rin. Napapikit ako, nanginginig. Doon ko na naramdaman ang pinakamalalang takot. Hindi na nila kailangang lumapit. Hindi na nila kailangang pumasok sa kubo. Kasi nasa loob ko na sila. At sa bawat araw na lumilipas, mas nararamdaman kong may nawawala sa akin. Minsan nagigising ako na nasa gitna na ako ng taniman. Hindi ko alam kung paano ako napunta doon. Minsan may naririnig akong boses na hindi ko alam kung akin pa ba o kanila na. At minsan, nararamdaman ko ang sarili kong nakatingin sa iba tulad ng ginawa nila sa akin. Hindi ko alam kung hanggang kailan ko pa kayang labanan. Hindi ko alam kung kailan ako tuluyang magiging katulad nila. Pero isang bagay ang sigurado. Kung makarating ka man sa Siquijor at may mag-alok sa'yo ng lupang tahimik, mura at walang kapitbahay, huwag mo nang tanggapin. Kasi may mga lugar na hindi talaga para sa mga buhay.